Isang gabi, dumating ang sulat mula sa gobyerno. Forced closure. Ang negosyong pinaghirapan nila ng maraming taon, isasara. Ngunit makalipas ang 3 taon, hindi lang sila nakabangon, mas lumaki pa ang kanilang imperyo, mas naging kilala, at naging legal na modelo ng tagumpay. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naalala ko pa noong araw na iyon, 2:00 ng hapon, sa maliit naming pwesto sa palengke ng San Jose, Batangas. Mainit, maingay, at abala kami sa paghahanda ng mga paninda naming adobo flakes at longganisa. Ako si Aling Nena, 52 taong gulang, at ang negosyong ito ang bumubuhay sa aming pamilya sa loob ng 20 taon. Walang permit, walang rehistro sa GIC. Paano ba naman, halos hindi na nga namin mapagkasya ang kinikita namin para sa araw-araw na pagkain at pagpapaaral sa 3 anak ko. Sabi ko sa sarili ko noon, basta may mailagay sa mesa, sapat na. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang isang papel na nagpabago sa takbo ng aming buhay. At dito nagsimulang magbago ang lahat, ang kwento ng pamilya ni Aling Nena na nagmula sa simpleng pagnenegosyo hanggang sa maging isang modelo ng inspirasyon. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Dumating ang isang opisyal ng munisipyo, may kasamang 2 pulis. Akala ko may problema lang o may magrereklamo sa aming paninda. Pero noong inabot niya ang isang selyadong sobre, bigla akong kinabahan. Aling Nena, may sulat po kayo mula sa Business Permit and Licensing Office. Kinuha ko ang sobre, nanginginig ang mga kamay ko. Binuksan ko. Notice of Violation and Closure Order. Napanganga ako. Hindi ako makapaniwala. Inay, ano po yan? Bakit po ganyan ang mukha niyo? Lumapit ang panganay kong anak na si Ana, 25 taong gulang, na tumutulong din sa amin sa tindahan. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Binasa niya. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Inay, isasara daw po ang tindahan natin. Paano na po tayo? Hindi ako makasagot. Nagulantang ang mundo ko. Ang negosyo naming bumuhay sa amin, mawawala. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi kapani-paniwala ang kanyang tagumpay. Ilang araw kaming hindi nakakain ng maayos. Hindi kami makatulog. Ang aming maliit na tindahan na napakalaking bahagi ng aming buhay ay isinara. Ang mga paninda namin nabubulok na lang sa bahay. Walang kita, walang pag-asa. Nag-iyakan kami. Sinabi ni Ana, Inay, paano na po ang pag-aaral ng mga kapatid ko? Saan po tayo kukuha ng pera? Alam kong may punto siya. Kailangan naming bumangon. Isang gabi, habang nag-iisip ako kung saan kami kukuha ng pera, may naisip ako. Hindi ko pa ito nasusubukan, pero ito na lang ang naiisip kong paraan para makabangon kami. Nagpatawag ako ng family meeting. Tiningnan ko ang mga anak ko nakaupo sa sahig. Naghihintay ng desisyon ko. Ana, ikaw ang panganay. Alam kong matalino ka. Gusto kong ikaw ang magpatakbo ng negosyo natin. Pero inay, wala naman po akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. At saka, saan po tayo kukuha ng puhunan? May naipon akong kaunti. Hindi ito malaki pero sapat para simulan ulit. Ang kailangan lang natin ngayon ay maging legal. Magrehistro tayo sa SINI, sa GIC. Kumuha tayo ng business permit. Inay, pero ang daming requirements niyan. Ang hirap-hirap. Ang pangalawa kong anak na si June, 23, ay nag-aalangan. Pero kailangan naming gawin ito. June, ikaw ang malakas. Ikaw ang bahala sa paggawa ng produkto. Dagdagan natin ang production. Hanap tayo ng bagong supplier ng karne. Pero inay, wala na tayong pwesto sa palengke. Si Jessa, ang bunso kong anak, 18, ang nagtanong. Jessa, ikaw ang bahala sa social media. Gumawa tayo ng Facebook page. Mag-post tayo ng magagandang litrato ng mga produkto natin.
Mag-online selling tayo. Online selling po. Pero inay, hindi po ako marunong. Nagulat sila sa mga sinasabi ko. Hindi pa kami kailanman nag-online selling. Pero kailangan naming sumubok. Tayo ang magtutulungan. Hindi tayo susuko. Gagawin natin itong mas malaki, mas legal at mas maganda. Naniniwala ba kayo sa akin? Opo, inay. Opo, inay. Opo, inay. Unti-unti bumalik ang sigla sa aming bahay. Nag-aral si Ana tungkol sa business registration. Nagpunta siya sa ISINI, sa GIEC at sa munisipyo. Maraming papeles, maraming pila, maraming bayarin. Pero hindi siya sumuko. Si Jun naman, nag-experiment ng bagong recipe para sa adobo flakes at longganisa. Pinaganda niya ang packaging. Si Jessa, gumawa ng Facebook page na Aling Nena's Bestie. Nag-post siya ng mga appetizing na litrato. Nag-live selling pa nga siya. Sa una, mahirap. Kaunti lang ang bumibili. Minsan, walang order. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Nagtulungan kami. Nagdasal. At isang araw, biglang dumami ang orders. Ang mga dating suki namin sa palengke, nakita ang aming online page. Nagsimula silang umorder. Tapos, may mga bagong customer na rin. Mula sa Batangas, umabot sa Laguna, Cavite, at maging sa Metro Manila ang aming deliveries. Mula sa maliit na pwesto sa palengke, mayroon na kaming sariling maliit na processing plant sa likod ng bahay. Ang aming adobo flakes at longganisa, may label na, may nutritional facts, at may expiration date. Legal na kami. Ngayon, 5 taon na ang nakalipas mula nang isara ang aming tindahan sa palengke. Ang Aling Nena's Bestie ay isa ng kilalang brand sa Batangas at Karatig Probinsya. Mayroon na kaming 2 branches sa Batangas at nagpaplano na kaming magbukas ng 3 sa Manila. Nakapagpatayo na rin kami ng bahay at nakapagpaaral ng lahat ng mga anak ko. Ang kwento namin naging inspirasyon sa iba pang maliliit na negosyante sa aming lugar. Mula sa isang forced closure, naging isang inspirasyon ang kwento ni Aling Nena. Ipinakita niya na ang pagiging legal at compliant ay hindi hadlang sa paglago, kundi susi sa mas malaking tagumpit. Ang kanyang pamilya, na dating naghihirap, ay ngayon ay nabubuhay ng marangal at may dignidad. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.